Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamahan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Sa aking pong pagtantya ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. Bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po ay naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. Nitong nakaraang Pasko, lumabas po ang aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso, kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umano'y nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Nariyan pa po ang agam-agam na maaari muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao. At lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po, hindi na po ito may FLR, pero ang balita po, yun daw pong mga hinog. Kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog, ma-FLR ulit. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero naghiresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan,